at sa epekto ng bagyong Tino. Nelson, ano ha? Maraming kababayan natin ang nawalan ng kuryente. Pagka walang kuryente, wala rin supply ng inuming tubig. Nako. Kaya dahil po dyan, alamin natin ang epekto ng bagyong Tino sa pasilidad ng National Grid Corporation o NGCP. Makakapanayan po natin si Ma'am Patricia Roque, ang Public Relations Officer ng NGCP. Ma'am Patricia, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Nelson at Sir Jen at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Una po, pakibigyan niyo muna kami ng update. Ano na ba ang latest mula po sa NGCP sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Tino? Well, as of yung latest update natin no kaninang madaling araw, meron na lang po tayong 4 na transmission lines na currently unavailable po dahil naapektuhan nito ng bagyong Tino. 3 po dito yung 69 kV na direktang nakakonect po sa mga electric cooperative. Habang yung isa po ay yung backbone line, kumbaga, ito yung kumbaga yung highway na dinadaanan ng kuryente. So, unti-unti naman po tayo nakapag-restore, no? At itong mga naapektuhan po ay sa mga bahagi na lamang po ng Leyte, Southern Leyte at Cebu. So, ito na lamang po yung kinukumpuni ng ating mga transmission personnel. Sa pagtaya natin, Ma'am Patricia, mga ilang araw pa po ang ating kakailanganin? Hindi po tayo makapagbigay ng eksaktong araw, no? Eksaktong araw o oras dahil depende pa rin po sa sitwasyon on the ground yung bilis ng pag-restore ng ating mga transmission facilities. Maaari po kasing maraming naging challenges over the past few days, lalo na po yung matinding pagbaha. Yan po yung isa sa mga naging balakid, kumbaga, para mas mabilis sana na ma-access yung mga lugar kung nasan yung mga linya. Kasi ito po talaga, personal na pinupuntahan to, no, ng mga linemen para sa kaalaman po ng ating publiko. Talagang ini-inspection po nila ito isa-isa. So kung nasan man po yan, kung nasa bundok man po yan na portion, o kung nasa may kalapit kalsada lamang, talagang yan po ay pinupuntahan talaga ng ating mga linemen para personal na inspeksyonin at kumpunihin. So yan yung isa sa mga naging challenges over the past days po. Ano ho ba ang panganib sa kabila? Halimbawa, hindi naman napunta pero bigla natin ibinalik ang kuryente. May panganib po ba yun, Ma'am Patricia? Opo, kasi unang-una po, high voltage transmission lines po yung ating pinag-uusapan. Yes po. Pinakamababa na po dito, 69 kV. So, 69,000 volts po yan, no? Yung mga dumadaloy po sa bahay natin, 220 volts lang. So, ganun po laking bulto ng kuryente yung dumadaan dito, kaya kailangan po talaga tignan ng mabuti, siguraduhin maayos talaga yung linya bago tayo mag-energize. Ayun. So and kasama na po dyan yung safety syempre ng mga linemen natin na gumagawa rin po on the ground. So dapat din po maunawaan ng ating mga kabayan, kung hindi man agad maibalik, yun hong safety nila ang priority po ng NGCP at ng mga electric cooperatives, Ma'am Patricia. Tama po yan, may safety protocols po tayong sinusunod sa lahat naman po ng bagay. Safety first po talaga tayo. And ayaw po nating ma-compromise po yung kaligtasan din po ng ating mga line personnel na nagtatrabaho po dito. And siguro gusto ko na rin pong linawin kasi ang nabanggit ko na lamang po kanina ay Leyte, Southern Leyte, Cebu. Yes po. Pero baka po merong mga kababayan tayo na nagrereklamo na bakit wala pa rin kuryente sa kanilang lugar. Ito po ay tumutukoy, ito pong nire-report ko ay tumutukoy po sa transmission lines ng NGCP. Yes, pero pwede po kasi na maayos na po yung linya ng NGCP pero pwedeng may problema pa po yung mga distribution facilities naman ng mga electric cooperatives at mga distribution utilities sa kanilang lugar. Ayun. So, yun po yung reason kung bakit wala pa pong kuryente sa kanilang area. Ayun. Opo, sana maintindihan yan. Nelson?